Raketerang ina ang nakilala kong solo parent na si Ate Linda. Para siyang kuratsa na walang pahinga sa pagtanggap ng mga raket para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang 4 na anak. Nakiusap siyang wag nang ipakita ang kanyang mukha at itago ang tunay na pagkakakilanlan para protektahan na rin daw ang kanyang mga anak. Sinadya ko si Ate Linda dahil nawalan daw siya ng pera sa crypto scam. Ate Linda, pwede mo kaming kwentuhan simula sa umpisa. Paano ka ba napasok dito nga sa scam na to? Yung kapitbahay ko nag-post tungkol dun sa earning niya sa cryptocurrency, 300,000. So, yun. Tapos, piniyam ko siya. Sabi ko sa kanya, uy, paano ba yan, sis? Sabi kong ganun. Paano niya Paano pumasok sa cryptocurrency? Kasi sabi ko, gusto ko rin ng trading, mga ganun. Diyos ko, sobrang baon ako sa utang. Lahat sila sabay-sabay. So, naisip ko, why not try it? Kasi, malay mo, totoo, makakapag-retire ako 300,000 in 2 weeks, in 1 week. Why not, di ba? Virtual assistant si Linda kaya halos nakababad siya sa computer at social media mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nababasa-basa na rin niya ang tungkol sa cryptocurrency kaya nang malaman niyang kumita ng pera rito ang kapitbahay niya, sabi niya, baka naman. PM mo si ganito, tutulungan ka niya, mabuti siyang tao, ganun-ganun. Tapos ako naman, piniem ko. Nag-PM o private message si Ate Linda sa isang Derek Vandelinder. Pagkatapos ng hi, hello, sumunod na ang pambubudol. Mabilis lang siya sumagot. Hi. English eh. Parang sabi niya, this is ganito, ganyan-ganyan. Where are you from? Sabi niya ganon. In-invite niya na ako kung gusto ko rin mag-cryptocurrency. Marami ang nagkaka-interes na mag-invest sa cryptocurrency ngayon. Pero marami rin ang hindi nakaalam na takaw budol ang crypto investment. Lalo na yung mga pekeng crypto. Tinatawag din na digital money ang cryptocurrency. Hindi ito nahahawakan tulad ng perang papel o barya na kabibili ng crypto sa tinatawag na trading platform. Pwede mong ipalit yung pera mo from pesos into Bitcoin or some of these other cryptocurrencies. And that's how cryptocurrency trading works. No? It's quite simple naman if you... Weird lang yung mga names niya, no? So you have to remember these new types of names na Bitcoin and Ethereum and Solana and BNB and all of those other ones. But ultimately, these are just names for different types of money, digital money, and they've been going on for the last 10 years here in the Philippines. Hindi small time ang bentahan ng crypto. Ang pinakakilalang cryptocurrency tulad ng Bitcoin umaabot sa 3 milyong piso. Ganyan kalaki ang halaga niyan. Kaya hindi katakatakang marami rin ang nababaliw na bumili para maibenta naman sa mas malaki pang presyo. Cryptocurrency investment ang inalok kay Ate Linda. Kaya niya raw gawin na 10 times yung money ko in span of 1 week. Wow. 1 week. Tapos, sabi ko, parang namiisa ko, wow, ang galing naman nun. Sabi ko gano'n, magkano naman po yung investment? In English, syempre, kasi foreigner daw siya eh. Sabi niya, 12,000 pesos. Tapos sabi ko, ay, mahal pala. Sabi ko gano'n. Budol alert! Tandaan, DYOR. Do your own research. Huwag lang bumili ng kahit na ano-anong crypto dahil may nakita kayo sa internet na in-endorse ito. Napaka-importanting gawin ninyo ang sariling due diligence bago mag-invest sa anumang cryptocurrency. Tumawad ang nagpakilalang crypto investment trader na si Derek. Hindi niya pinayagang bumawi si Ate Linda. Laban na raw sa halagang 6,000 pesos na lang. Pero napaisip-isip si Ate Linda, bakit Ron Angela Cleofe ang nakarehistrong pangalan sa e-wallet at hindi Derek Vandelinder?
Ang layo naman yata ng Ron Angela sa Derek. Pero isa itong red flag na dinedma lang niya. Nag-invest ng 6,000 piso o $100 si Ate Linda. Kinabukasan, umakyat na ito sa $600 o 35,000 pesos. Kita na raw niya ito sa isang buwan na trabaho bilang virtual assistant. Lalaban na ba siya o babawi na? Binigyan niya ako ng link ng trading. Sabi niya, you can monitor your account here. Tapos nag-login ako, nag-register ako, nag-login ako. Nakita ko naman nandun yung $100 kasi 6,000 is $100. Tapos kinagabihan lang, naging 600 na siya. Tapos kinabukasan, 800 na ang earnings ko. Budol alert! Hindi easy money ang crypto investment. Volatile o mabilis magbago ang halaga ng cryptocurrency. Sa loob lang ng maiksing panahon, bumagsak ang presyo ng mga crypto, kaya't marami rin ang nalugi rito. Kumislap na nga ang mata ni Linda. Kaching-kaching ang $100 niya, naging $800 na kinabukasan. Mula 6,000 pesos, naging 48,000 pesos na ang pera niya overnight. Kaya feeling naka-jackpot siya. Bawi na. Nag-ano siya, nag-message siya, sabi niya, hey, have you received the email? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, what email? Hindi alam ni Linda kung paano lumago ng gano'n ang pera niya. Pero napagtanto niyang mas mabilis pang kumita sa crypto kaysa mag-impok sa bangko. Ang kaso, bago raw niya ma-withdraw ang kinita niyang 48,000 pesos, kailangan muna niyang mag-upgrade ng account sa trading platform. Ibig sabihin, maglalabas muna siya ng $450 bago makuha ang pera niya. Katumbas yan ng tumataginting na 25,000 pesos. Why naman ganon? Sabi ko, saan ako kukuha ng 25K? Sabi ko ganun. Sabi ko, dapat sinabi mo na agad sa akin na meron palang ganun para hindi na ako nag-enter. Doon ako naghinala na sabi niya, manghiram ka sa friends mo. Maibabalik naman yan. Ganun siya. In a span of few days, may babalik. Biglang nagising sa katotohanan si Ate Linda. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng masarap na panaginip. Hindi, scam na to. Sabi kong ganun. Bakit? Paano mo nasabi na scam? Yung name ng foreigner, sinearch ko sa Instagram. Legit naman siya. Pero nung tinignan ko yung trading platform niya, iba dun sa pinasukan ko. Which is, ano na yan? Excess revenue. Pero yung kanya, iba yung pangalan. And ang minimum na trading sa kanya, pag mag-enter ka sa platform niya, $5,000. So, talagang sabi ko, naku po, sabi kong ganun, anong gagawin ko? Dito sa Pilipinas po, last 2023, meron tayong 23 cases ng crypto scam. And this first quarter po, meron na pong 9 na cases tayo na naitala ng PNP-ACG po. And kadalasan po dito ay, yun nga po, mga nabibiktima, mga retired na rin, mga byuda, or minsan po meron din teacher na talagang naeengganyo. The biggest challenge with crypto trading is not the trading itself. It's when we trust other people to manage our money for us. That's why I believe that if you educate people enough, hopefully they'll steer away from that, no? Because that's not it's not a good way for you to approach crypto investing. Masyado kang madali matakbuhan eh. Because wala pa masyadong there's no licensed professionals in the cryptocurrency world. 6,000 piso ang natangay kay Ate Linda ng pekeng crypto investment trader. Hindi birong pera ito lalo pat nagkakandakuba na nga siya bilang solo parent. Sa huling nalaman niyang na-hack pala ang account ng kapitbahay na inakala niyang kumita ng 300,000 pesos sa crypto.
nasilaw lang din siguro ako sa pera kasi nakita ko nga yung ganung post. Tapos, hindi lang kasi siya yung nagpo-post dun sa page nung foreigner na yun. May iba-iba pa ng tao sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, okay, goodbye 6,000. Malaki naman ang paniniwala niyang kapwa Pinoy din niya ang mambubudol. Pero nang mabalitaan ko ang tungkol sa mga scam hub sa ibang bansa, napatanong ako, may kinalaman kaya sila sa mga pambubudol katulad ng cryptocurrency scam?